Ito pa isa. Awayan din to. Awayan din to, mga bossing. Turf war. Pucha, dalawang mayabang. Naglalabanan kung sino ang pinakatarantado sa kanilang dalawa. Itong si Torre, feeling niya mas magaling siya kesa sa DILG. Ito naman DILG, meron siyang red dotted line na connection dito sa PNP para mag-oversee. Yun nga, Napolcom, parang yan ang isa sa pinakamataas dahil yan yung nagkakaso sa mga police officers noong araw. Jago yan sa military. Pero dito judges advocate something. Itong awayan ni John Vic at saka ni Torre. Dahil doon sa sinabi ni Torre na walang addict na pogi, nagduda yata ito si John Vic Rimulya. At ipapadrag test siya. Joke lang. Si Torre may gusto siyang gawin sa organisasyon tapos hinaharang. So dito mo makikita, akala mo unity, sila mismo hindi sila united. Akala mo unity pero sila nagtatalo-talo. Actually naging unity lang to nung Senate inquiry nila kay Amy Marcos. Naging unity sila ng mga ogag. Nag-unity sila ng mga tanga. Pakinggan natin tong balitang ito. At ano ba yung pinanggagalingan ng balitang ito? Hinaraw ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre kaya hinarang ng Lumaki na ang ulo ni Nicolas Torre noon pa naman. Sumobra naman talaga yabang netong maman to. Simula nung pinagkatiwalaan siyang gumawa ng kademonyohan sa Pilipinas, akala niya lahat na nang gawin niya, okay na. Lahat kaya niyang gawin. Yung feeling niya, presidente na siya, na meron na siyang say pagdating sa mga pagbabago sa ganito, sa ganyan. Siyempre, may pangarap din yung isa, si John Vic Rimulya. Pumupogi ka. Hindi ako papayag. Kailangan ako pogi din. Kaya nga, di ba, umi-style to. Gusto ko, ako ang magdideklara ng may pasok o wala. Kasi nga, parang gusto niya siyang maging patron ng walang pasok sa Pilipinas. Magdadasal sa kanya, mga Pilipino, John Vic Rimulya, isuspindi mo kaso kahit mainit araw. Di ba? So, lahat may personal agenda, lahat pasikat, lahat bida-bida. Lahat kupal, kaya ganyan. Ang kupal at ang magnanakaw, galit yan sa kapwa magnanakaw. Kaya ngayon, hindi sila nagkakasundo. Yun nga lang, yung source nang galing sa baliw. ang balak nitong balasahan sa police force. Agad namang nakahanap ng kakampi ang Chief PNP. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove. Fame apparently got into PNP Chief Nicolas Torre's head that he has become arrogant. Yan ang matalim na laman ng FB post. Ito mo si Ramon Tulfo, hindi pa matulog. Ganun kasi si Enrile, ang dami na i-inspire ni Enrile. Pati si Ramon Tulfo, hindi na rin huminto ito. Bakit kinukot pa natin tong ganitong klase ng mga journalist ko, no? Nang mamamahayag na si Ramon Tulfo, kaugnay sa exclusive report ng Billionaire News Channel kagabi na pagpapawalang bisa ng Napolcom sa reshuffle sa ilang opisyal ng PNP na ipinatupad ni Torre kamakailan. Sabi ni Tulfo, ang Napolcom resolution ay para ipakita kay Torre na lumalaki na ang ulo niya. Ito yung chismoso talaga. Wala naman ganun. Alam mo, hindi ko gusto si Torre. Pero kung ang pinanggagalingan ng balita sa Abnoy, ba't ka maniniwala? Diyos ko po. Naging tanyag at darling of the media raw kasi si Torre dahil sa paghuli at pagsuko niya kay FPRRD sa ICC. Halata raw na nakalimutan ng Chief PNP na boss niya ang mga commissioner ng Napolcom sa pangunguna ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Hinay-hinay lang, Chief, ang pagtatapos ni Tulfo. Nag-ugat ang resolusyon sa pagpalit ni Torre sa pwesto sa second highest position sa PNP o ang Deputy Chief for Operations na si Lieutenant General Bernard Banac mula kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na napunta naman bilang Area Commander sa Western... Grabe naman kasi sumipsip to. Si Nartates. Ang tindi nito nung in-interview siya tungkol sa boxing. Ay nako, sabi ko nga sa inyo, nakikita mo yung mga matataas na posisyon ganito, nag-away-away dahil
Kaya yung mga yung mga vlogger ni Bongbong, huwag niyo nang pansinin yung away-away diyan sa dahig kasi wala na kayo doon, labas na kayo doon, personal nila yun. Ito isipin niyo. Kung paano niyo papahabain hanggang 2028 tong hinayupak na gobyerno ninyo na kayo mismo nagtutuklawan. Sa bagay. What do you expect sa mga aso? O ano ba ang nature ng mga aso at ano ang nature ng mga ahas? Ang nature ng mga ahas, kahit alagaan mo yan, tutuklaw yan. Basta nagutom yan, manunuklaw yan. Aso, ganyan din. Kapag ang aso, yung bago, mabait yan ngayon, pero habang tumatanda yan, nauulol yan, o bumabalik siya dun sa kanyang instinct. Ano yung instinct ng aso? Mangagat. O kaya ganyan. O ngayon, okay pa sila nung una, pero siyempre, matataas ang tingin nila sa sarili nila pare-pareho. Wala silang ibang kakagatin. Wala naman din nila makita si Bongbong. Yung isa't isa na lang kakagatin nila. This being said, NBI, nalaglag, mga pulis nagkakagulo, Napolcom, at saka tong DILG. Tapos, si Boying Rimulya gusto nang tumakas, mag-ombudsman. Oo, para magkaroon ng immunity. Ito namang si Chodoro, ganun din, tatakas. Meron di umanong Maltese na passport. So lahat sila kanya-kanyang pulasan na, lahat sila kanya-kanyang papogi na para sa mga pangarap nila sa election 2028. Ang Pilipinas na iiwanan. Galaw-galaw na. Galaw-galaw na doon sa mga uniformado. Tingnan nyo yung Pilipinas, baka mamaya niyan, tulog kayo ng tulog. Yung pinoprotektahan yung Pilipinas, malusaw na. Mindanao, basa raw dito ng mga nasa loob ng organisasyon, isang uri ng demotion. Dati nang sinabi ng PNP na ang revamp ay bahagi ng strategy para palakasin ang leadership sa ilang lugar na pinatututukan ng Pangulo at nabanggit pa sa kanyang ika-4 na SONA. Pero nabaliwala raw ng resolusyon ng Napolcom. Sa nakuhang impormasyon ng BNC, tumaas ang kilay ng ilang kritiko at sinabing mapanganib ito at pwedeng maging president sa pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Chief PNP sa pagtatalaga ng mga opisyal. Palagay pa raw ng ilan, labas na raw ito sa itinakdang kapangyarihan ng Napolcom sa ilalim ng RA 6975. Nakasaad dito na hawak ng Chief PNP ang pagtatalaga, pag-deploy at pag-assign ng mga opisyal sa buong pulis. Oo nga, kung yun ang nasa kapangyarihan ni Torre at ginagawa ni Torre yun, pumayag naman yung mga uniformado na matalunan sila ni Torre. Di ba? O ngayon, naggagalaiti yung mga opisyal. Nauna ako, tapos ididimut ako. Tanga kayo Tanga kayo, pumapayag kayo na pinaglalaro-laruan kayo dyan. Nag-training kayo, tapos ang may hawak ng buhay nyo, hindi naman nyo kabaro. O hindi ba? So, you reap what you sow. Force. Giit ng ayaw ako dito, kay Torre ako dito. Tropa ko si Torre. Pakita mo, Torre. Pag nagreklamo, hulihin mo. Si Rimulya, hulihin mo. Yung pulis na yan, si Nartates. Tsaka yung isa, hulihin mo pag ayaw sumunod. Kay Duterte nga, kung pinakamatapang sa buong Pilipinas, tapos dyan lang, matatakot ka. Team Torre ko dito. Pakilalang source sa loob ng PNP. Wala sa batas ang nagbibigay kapangyarihan sa Napolcom para susugan o baliktarin nito. Ang Napolcom daw ay para sa oversight at policy direction. Apolitical daw ang PNP at huwag na raw sanang idamay pa sa politika. Sagot ni Tulfo sa isa pang post, mga sangkatutak na bobo. Giit niya, Torre is not the sole leader of the PNP. He has people above him who can remand his order as they please. Agad namang naglabas ng statement of support. Totoo rin naman yun. Hindi pwedeng si Torre ang may pinakamakapangyarihan. Kumbaga sa gobyerno, may co-equal branch of government, di ba? Legislative, judiciary, at saka executive. Tatlo yan. Sa PNP ganyan din. Hindi ako yung pinakasiga. Hindi yung gano'n. Nangyari lang yung siya pinakasiga na PNP chief nung kay Marbil lang. Ayaw nilang ibigay yung parehas na corona kay Torre kasi alam nila si Torre may tendency na umabuso sa kapangyarihan. Kaya ngayon, ipinararamdam ng Napolcom na, hey, wait.
Uy, mas siga kami sa'yo. Kami ang nagkakaso sa mga kabaro natin. So, kalma ka lang. Oh, pero syempre, ang PNPA, ang tawag dyan, yung organisasyon ng Philippine National Police Academy Alumni Association, syempre pro Torre mga yan. Kauna-unahan si Torre na PNP chief na PNPA. Galing. Para kay Torre, ang PNP Academy Alumni Association Incorporated, kung saan miyembro rin si Torre. May manifesto of support din para kay Torre ang buong PNP. Sa gitna ng umano'y turf war sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM, wala na munang ipatutupad na balasahan sa PNP. Ayon sa Wala ka pala, Torre. Gumaganyan ka pa. Wala naman pala, tinalo ka ni Remulla. Tinawag ka pang aso, di ba? Sabi daw, pitbull daw yan si Torre. PNP Directorate for Personnel and Records Management, bagaman inatasan ng NAPOLCOM ang PNP na ibalik ang mga na-revamp. Kabilang si Nartates, wala pang natatanggap na papel ang ahensya. Kaya status quo pa rin ang huling reshuffle na inutos ni Torre. Wala pa rin pahayag ang kampo ni Torre, ang NAPOLCOM at maging si SILG Remulla sa issue. Para sa Yun o. Yari kayo dyan. Yun lang. So, ewan ko, kaya pa nilang tapusin yung hanggang 2028. Putang ina, kung sila nag-away-away. Oo, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos